Unang tumama sa target ang Spike missiles na pinaputok mula sa fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Mula sa frigate na BRP Jose Rizal, sunod namang umasinta ang Sea Strike anti-ship missile at makikita ang epekto nito sa barko. Dito na nagpaula ng AGM-65 air-to-ground missile ang FA-50 jet fighter ng Philippine Air Force. Sumunod ang F-16 fighter aircraft ng Amerika na nagpakawala ng guided bomb unit. Pero syempre, yung kahandaan, yung readiness ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Navy, ng ating Marines, at ng buong sandatahang lakas natin, yung kahandaan sa paglusob ng kalaban. And at the same time, yung mga kaalyado natin, ano rin naman yung kayang gawin. Diba? Maganda na rin yung natututunan ng ating mga sundalong Pinoy ang makipag-coordinate ng maayos sa ating mga kaalyadong bansa. Yun po yung main purpose ng balikatan exercise na ginaganap. Pero hindi lang ibig sabihin na mahina pa yung ating atake. Bagkus, inaalam kung paano tayo yung tamang pagkilos natin kung sakaling mangyayari yung mga bagay na to. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Hindi na natin maitatanggi, mga utol, na talagang may badya o nagbabadya na ang digmaan, lalong-lalo na dito sa atin sa West Philippine Sea, dahil hindi naman tumatantan o tumitigil itong China sa panggigipit sa atin at pambubuli. Kaya kaliwat kanan ang ginagawa nating mga exercises, mga military exercises kasama ang mga kaalyado nating bansa. Yun po yung talagang numero unong dahilan yan. Okay? So painggan na muna natin ito. Mula sa UNTV News and Rescue, barko lumubog matapos paulanan ng bomba ng Pilipinas at ng US military sa maritime strike drill. Okay, game na. June, ang senaryo kaninang umaga dito sa Lawag, mayroong mga kalabang barko na nais pasukin at lusubin ang bansa. Dito ipinakita kung paano didepensahan ang isang coastal area laban sa mga kalaban na lulusob. Ayan mga utol, no? Kita nyo, mismong parang actual scenario na yung tinitrain ng US military at ng ating Armed Forces of the Philippines. Para lang sa senaryo kung paano sila kikilos kung sakaling ganyan na nangyayari. So may kalabang lumulusob sa ating mga teritoryo. Ganon yung pinaka-senaryo, di ba? So gera talaga. Game na. Tuloy na muna natin. Mamaya pupuntahin natin yung VTV. Yung mga utol, no? Pinapasabugan, no? Kunwaring barko ng kalabang pinalubog ng US PH troops sa WPS. Unang umatake ang fast attack interdiction ng Philippine Navy, agad tinamaan ang target na kunwari ay kalabang barko. Sumunod ang AW-109 helicopter ng Philippine Air Force na kargado ng rocket at mga baril. Ayan mga utol, no? Pero bago natin pagpatuloy, dumako na lang tayo dito sa VTV. Parang mas kompleto yung footage na ginawang exercise o etong drill na ito. So itong military drill na ito, parang actual nga senaryo nung mangyayari kung sakali. So may senaryo sila na nilulusob na ang Pilipinas ng mga kalaban. So sino nga ba yung kalaban natin, di ba? Oh, alam nyo na. Tuloy na muna natin to. Nagpatuloy ngayong Miyerkules ang Balikatan 2024 upang isagawa ang maritime strike exercise sa Lawag, Ilocos Norte. Ang target, ang decommission na BRP Lake Caliraya na umaktong kalabang barko sa senaryo at pipigilang makarating sa lupa. Kahit na mga utol kung sakali, no? Etong barkong papalubugin o pinapalubog, hindi naman gumagante. Ang training po dito yung precision nung pag-atake natin. Precision ng mga paggamit ng ating mga kagamitang pandigma. And then kung paano magre-reposition o posisyon ang ating kaalyado, paano sila gagalaw at paano rin tayo gagalaw. Yung po yung tinitrain talaga. So may actual scenario, ngunit ang kaibahan lang sa talagang mangyayari kung sakali sa digmaan, eto kasing pinapractice hindi naman gumagante. Okay? So pero ang point dito,
malalaman ng ating mga sundalong Pinoy at ng mga kaalyado natin kung paano sila kikilos ng tama. Yung parang yung coordination ang pinapractice dito. And then at the same time, yung paggamit ng tama kung kailan o kung ano yun yung pagkakasunod-sunod kung paano aatakihin ang mga kalaban. Okay? At saka yung syempre, familiarization ng paggamit ng ating mga bagong kagamitan. 8.5 nautical miles o 15 kilometro mula rito sa dalampasigan ng Sand Dunes, Lawag City, Ilocos Norte, ipinwesto ang BRP Lake Caliraya na makailang beses pinuntirya ng magkakasamang naval, aerial at ground assets ng Pilipinas at Amerika sa isang maritime strike exercise ng Balikatan ngayong Miyerkules. Unang tumama sa target ang Spike missiles na pinaputok mula sa fast attack interdiction craft ng Philippine Navy. Mula sa frigate na BRP Jose Rizal, sunod namang umasinta ang Sea Strike anti-ship missile at makikita ang epekto nito sa barko. Dito na nagpaula ng AGM-65 air-to-ground missile ang FA-50 jet fighter ng Philippine Air Force. Sumunod ang F-16 fighter aircraft ng Amerika na nagpakawala ng guided bomb unit na sa sobrang lakas ng pagtama sa BRP Lake Caliraya, kitang impact sa tubig habang Grabe, no, mga utol, no? Paisipin nyo kung totoong barko ng kalaban yan, pero hindi po yan nag-iisa. Kung sakaling kalaban, napakadami niya. Kung sakaling lulusob, naval fleet. Pag lumusob, di ba? Solid. Pero syempre, yung kahandaan, yung readiness ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Navy, ng ating Marines, at ng buong sandatahang lakas natin, yung kahandaan sa paglusob ng kalaban. And at the same time, yung mga kaalyado natin, ano rin naman yung kayang gawin. Di ba? Maganda na rin yung natututunan ng ating mga sundalong Pinoy ang makipag-coordinate ng maayos sa ating mga kaalyadong bansa. Yun po yung main purpose ng balikatan exercise na ginaganap. Pero hindi lang ibig sabihin na mahina pa yung ating atake. Bagkos, inaalam kung paano tayo yung tamang pagkilos natin kung sakaling mangyayari yung mga bagay na to. Although, hindi talaga yan ganyan yung mangyayari kasi ito hindi yung gumagante, di ba? Pero good thing na rin na nagagawa na natin yung mga bagay na yan. Dahil syempre, dyan sa mga bagay na yan, matatakot itong China na magdadalawang isip ka. Hanggang ngayon nga, nagdadalawang isip naman talaga sila at palagay ko wala naman silang planong lumusob sa Pilipinas. Pero kung sakali man, tayo ay handa sa kanila. Ang kanilang AC-130 gunship ilang beses nagpaputok ng 105mm cannon mula sa ere. Grabe. Matapos ang Pero mga mahina naval pa at yan. aerial assets, nagpasiklab din ang 155mm Atmos ng Philippine Army at pinaputok sa direksyon ng BRP Lake Caliraya. Higit 2 oras ding pinaulanan ng iba't ibang klase ng ammunition ang BRP Lake Caliraya na lumubog bago mag alas 11 ng umaga. Ayon sa AFP, binigyan ng pagkakataon ang lahat ng asset na makapagpaputok sa target bago ito palubugin. Sa gitna ng pagsasanay, na-monitor ang isang bangka ng mangingisdang Pilipino pero kaagad ding pinaalis upang matiyak ang kaligtasan. Naging matagumpay naman ang maritime strike at nakamit ang lahat ng objective. It's Ayan mga utol, na ba? Napaaganda pero grabe, may mga mangingisda, no? Talagang Pinoy nga naman, no? Pero pinigilan na yan bago pa magsimula yung exercise na yan, pinigilan na yun. Pero, di ba, knowing Pinoy, alam naman natin kung gaano kukulit tayo, no? Alam na nating delikado gagawin pa natin, tumatawid nga tayo sa... Well, anyway, nasabi ko lang, no? Makulit talaga, no? Man ang maritime strike at nakamit ang lahat ng objective. It's a rare opportunity for all of us to work together, the Army, Air Force, and the Navy. As you may all know, our country have been preoccupied with insurgency, and now we have been shifting to territorial defense. From an aerial perspective and from a ground perspective, the ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. So it's a great step forward for everybody. Tama. Napakagandang
senaryo o napakagandang exercise to. Bumalik na tayo dito sa UNTV News and Rescue. Nung umatake ang frigates ng Philippine Navy na VRP Jose Rizal na may Sea Star anti-ship missile. Malalakas na rin yung barko pagdigma natin. The Sea Star and was very successful in hitting the rear side of the ship. And then during that time, it started sinking slowly. Ayun, mga utol, no? So napalubog talaga napalubog nila. Yung kanilang mission successful, pero iisang piraso lang yan, 'di ba? Tapos 2 oras bago nila mapalubog. What more kung talagang actual scenario? Pero syempre, hindi lang ganyan kakonti din ang atake kung sakaling may umatake sa atin. Okay, yung magdidepensa ng ating mga teritoryo. Well, pinakita ko lang rin sa inyo kung ang ating paghahanda sa napipinto o sa banta o threat na ginagawa sa atin ng ating kalaban ng China. Well, pero consider ko na sila kasi kalaban dahil sila ay nangaagaw ng ating teritoryo. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real Star Pride Production, ako nagpapasalamat sa UNTV News, sa PTV at sa inyo mga utol. Lalong-lalo na sa inyo. Maraming salamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.